araw ngayong gawa ng Diyos, magdiwang tayo ng lubos, purihin ang manunubos. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang araw ding iyon, ang dalawa sa mga alagad ay patungo sa isang nayong tinatawag na Emmaus. May 11 kilometro ang layo sa Jerusalem. Pinag-uusapan nila ang mga pangyayari, samantalang nag-uusap sila at nagtatanungan. Lumapit si Jesus at nakisabay sa kanila. Siya'y nakita nila, ngunit hindi nakilala agad. Tinanong sila ni Jesus, "Ano ba ang pinag-uusapan ninyo?" At tumigil silang nalulumbay. Sinabi ng isa na ang ngalay Cleopas, "Kayo lamang po yata ang dayuhan sa Jerusalem na hindi nakaalam sa mga bagay na katatapos pa lamang nangyari roon." "Anong mga bagay?" tanong niya. At sumagot sila, "Tungkol kay Jesus na taga Nazaret, isang propetang makapangyarihan sa gawa at salita, maging sa harapan ng Diyos at ng mga tao. Isinakdal siya ng aming mga punong saserdote at mga pinuno upang mahatulang mamatay, at siya ay ipinako sa krus. Siya pa naman ang inaasahan naming magpapalaya sa Israel. Hindi lamang iyan. 3 araw na ngayon mula na mangyari ito, nabigla kami sa ibinalita ng ilan sa mga babaeng kasamahan namin. Maagang-maaga raw silang nagpunta sa libingan at di nila natagpuan ang kanyang bangkay. Nagbalik sila at ang sabi, nakakita raw sila ng isang pangitain, mga anghel na nagsabing buhay si Jesus. Pumunta rin sa libingan ang ilan sa mga kasama namin at gayon nga ang natagpuan nila. Ngunit hindi nila nakita si Jesus. Sinabi sa kanila ni Jesus, "Kayo hahangal ninyo. Ano't hindi ninyo mapaniwalaan ang lahat ng sinabi ng mga propeta? Hindi ba't ang Mesiyas ay kailangang magbata ng lahat ng ito bago niya kamtan ang kanyang maringal na katayuan?" At ipinaliwanag sa kanila ni Jesus ang lahat ng nasasaad sa kasulatan tungkol sa kanyang sarili, simula sa mga aklat ni Moises hanggang sa sinulat ng mga propeta. Malapit na sila sa nayong kanilang patutunguhan at si Jesus ay waring magpapatuloy pa ng lakad. Ngunit siya'y pinakapigil-pigil nila. "Tumuloy na po kayo rito sa amin," anila, "sapagkat palubog na ang araw at dumidilim na." Kaya't sumama nga siya sa kanila. Nang siya'y kasalo na nila sa hapag, dumampot siya ng tinapay at nagpasalamat sa Diyos. Saka pinaghati-hati at ibinigay sa kanila. Nabuksan ang kanilang paningin at nakilala nila si Jesus. Subalit ito'y biglang nawala at nawika nila. Kaya pala gayon ang pakiramdam natin habang tayo'y kinakausap sa daan at ipinapaliwanag sa atin ang mga kasulatan. Noon di tumindig sila at nagbalik sa Jerusalem. Naratnan nilang nagkakatipon ang 11 at ang ibang mga kasama nila na nag-uusap-usap. Muli ngang nabuhay ang Panginoon, napakita kay Simon. At isinalaysay naman ng dalawa
ang nangyari sa daan at kung paano nila siyang nakilala nang paghati-hatiin niya ang tinapay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po. Ngayon po ay Miyerkules sa 8 araw na pagdiriwang ng Pasko ng Pagkabuhay at nagpapatuloy ang ating Panginoong Hesukristo na muling nabuhay na magpakita at kausapin ang ilan sa kanyang mga alagad. Ngayon sa tagpong ito ng ating Ebanghelyo, napakita siya sa 2 alagad na nagnanais lumayo sa Jerusalem. Ang Jerusalem, ang lugar kung saan sila nakaranas ng parang kawalan ng pag-asa. Sa Jerusalem sila nakaranas ng matinding kabiguan, kalungkutan, dahil yung kanilang inaasahan, yung taong tumanggap sa kanila ay ipinako sa krus at namatay. At doon na lang sila nahinto. Kung kaya't ninais na lang nilang lumayo sa Jerusalem kung saan nangyari ang lahat ng kapangitan nila sa buhay. Pero ito ay sinamahan ni Jesus at sinubukan, prinoseso ang nararamdaman ng 2 alagad na ito. Kung tutuusin po, napakagandang karanasan din ito na dapat nating matutunan, yung matuto tayong magproseso ng ating pong nararamdaman. Kapag kinakausap kasi tayo, kapag kinakamusta tayo, ayaw nating magkwento ng mga nangyari sa buhay natin. Pero ano nga ba nangyari sa buhay ninyo? Ano nangyari sa buhay mo nitong nakalipas na taon, nitong nakalipas, nung kabataan mo, ano nangyari? Minsan kahit sa asawa ninyo, kahit sa pamilya ninyo, ayaw ninyong ikikwento kung ano ang nangyari. Pinagtatakpan na lang ito ng kung hindi man bisyo, kung hindi man mga pangit na ginagawa sa buhay, sa ibang paraan pinagtatakpan natin. Kung kaya, minsan nagiging mainitin ang ulo, hindi mo lang ma-express, hindi mo lang maibuka yung bibig mo, pero may nangyari sa iyo. Hindi ko alam kung nakakahiya ba yung nangyari sa iyo o nahihiya kang malaman ng iba na nangyari sa iyo. O ayaw mo din malaman o malaman ng iba yung ilan sa mga kahinaan mo, kaya mas pinipili mo na lang itikom ang bibig. Kaya sabi ni Jesus, ano ba nangyari? Sa umpisa, ayaw magsalita ng 2 alagad. Pero parang pinilit ni Jesus, kasi yun yung dapat. Magsalita tayo. Magkwento ka. Ikwento mo kung ano nangyari. At yan ang ginagawa natin. Yan yung paanyaya sa atin sa bawat pagdiriwang ng misa. Pag pumunta ka, lalong-lalo na, kung hindi mo alam at naiintindihan ang nangyayari sa buhay mo, huwag kang lumayo sa Diyos. Huwag kang lumayo sa simbahan. Huwag kang tumigil ng magsimba. Kasi dito, sabi nga, nabuksan ang kanilang isipan ng paghati-hatiin ni Jesus ang tinapay. At ito yung Eukaristiyang patuloy niyang ginagawa sa atin. And hopefully, sa bawat pagdalo natin sa misa at pag-alis mo sa misa, nagkakaroon ng kaliwanagan. Pero kailangan natin matutong magbukas ng ating mga sarili. Kung gusto mong umiyak sa Diyos, umiyak ka. Kung gusto mong sumigaw sa Diyos, sumigaw ka. Kung gusto mong magwala, magwala ka. Naintindihan niya ng Diyos. At tama yun, yan yung proseso na dapat nating matutunan. Kasi kung sasarilinin mo yan, wala talagang makakaintindi sa'yo at maging ang iyong sarili, hindi mo maiintindihan. Iproseso mo ng mas maaga
ang iyong nararamdaman. Amen?